Inusisa sa pagdinig ng Senado kanina ang mga flood control projects sa Cebu, maging ang pag-aproba sa isang high-end residential project. Saksi, si Ian Cruz. Mahigit isang linggo matapos rumagasa ang matinding pagbaha dahil sa bagyong Tino sa Canlaon City, Negros Oriental. May 7 pa ring hinahanap ayon sa PDRRMO, 21 kumpirmadong nasawi. Sa Talisay City, Cebu, patuloy ang clearing operation para linisin ang putik at debris. Kanina sa pagdinig ng Senado, inusisa ni Senadora Risa Ontiveros si DPWH Undersecretary Arthur Bisnar kaugnay sa mga flood control project sa Cebu. Nasa 50 billion pesos ang ginastos sa flood control projects sa Cebu in just the last 10 years, the last decade. Of that 50B, 26 billion pesos, higit kalahati, just in the last 3 years. The sheer volume of flood control projects supposedly in place to keep our people safe, bakit po umabot sa ganito? Despite yung ganito kalaking budget, dami ng flood control projects, ang nakikita po natin sa nangyari is ineffective po yung itong mga proyekto na ginawa sa Cebu. Sa mga naging testimonies na rin po dito, doon pa lang po makikita po natin na wala pong proyekto na talagang napondohan ng tama dahil po lahat po nabawasan na. May isusumiti raw na formal report si DPWH Secretary Vince Dizon ukol sa mga proyekto sa Cebu. Isasaad daw rito ang mga rason kung bakit ganoon ang nangyari at ang mga solusyon dito. Ayon kay Bisnar, napabayaan umano ang mga nagawang master plan para sa flood control ng Cebu. Makakasingil ba ng danyos ang mga pamilyang namatayan o nasaktan o nawalan o nasiraan ng bahay sa palpak at substandard na infrastructure? As a personal opinion po, I think po meron po silang kinalaman at dapat po rin silang managot dito po sa nangyari sa Cebu. Pinuna rin ni Senadora Ontiveros ang pag-aproba sa Monterrazas de Cebu. Sino po ba yung nagbulag-bulagan sa DENR at DNR-EMB para mag-grant yung environmental compliance certificate nito? Sa nagbulag-bulagan, hindi ko po masasagot yan. Ang isisipo ng Monterrasa has gone through the whole process of EIA. Kompleto po yan, public scoping, technical reviews. It has undergone 4 technical reviews instead of 3. And then public hearing. Then there is an independent body which recommended for the approval. Hindi ko po matanggap na hindi nyo masagot sa nangyari at sa scale niya, sa tindi niya. By now, you should be gathering some answers, hindi lang para sa publiko, pati para sa department ninyo. Wala pang pahayag ang Monterrazas, pero dati nang iginiit ng project lead engineer nitong si Slater Young na sustainable ang proyekto. May irrigation system din anya ito na kawangis ng ginagamit ng mga magsasaka na makatutulong sa pagkolekta ng tubig ulan. Ang bahagi naman ng Baler Kasiguran Road sa Dipakulaw, Aurora na winasak ng bagyong Uwan, in-inspection kanina ni DPWH Secretary Vince Dizon. Riprap to, di ba? Yes. Walang bakal. Yes, walang bakal. So kailangan talaga, papagitan na natin, tataasan na natin. Pero hindi matukoy ni Dizon kung substandard ang proyekto na isinunod naman daw sa disenyo ng kalsada. Pinapa-check ko pa rin kay Yusek Lara sa mga engineers natin, pero confirm na wala talagang bakal kasi doon sa lumang design, wala talagang bakal. Pero hindi lang ang nasirang bahagi ang nais niyang gawin sa loob ng 1 taon, kundi ang halos 1.5 kilometrong coastal road. Bukod sa pagkapatibay nitong kalsada, lalagyan din daw ito ng wave deflector para yung mga tumatamang alon ay babalik lamang sa dagat. Lalatagan din daw ito ng hexapad o yung tila ba malalaking mga jackstones para magpahina sa mga tumatamang alon. Bagong design na, may bakal na siya, matibay na bakal at bubuhusan na natin ang buo. Kasi ito, riprap lang to, so combination to ng bato tsaka ng simento. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.
Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.